Yun! Parts niya. Tapos dito tayo magfo-focus kasi ito yung mechanism niya. Dito tayo magfo-focus. So i-check natin kung ano nga ba yung problema nito. So basically, kapag nag-check tayo ng ganito, unang tinitignan natin kung may sunog siya. Titignan natin kung sunog siya or nasunog dito sa may part niya, or something na may sunog dito sa part na to. Dito kapag once na may pumutok dito or nasunog, sigurado yan, yun ang magiging sira nito. So since nakikita natin wala naman siyang parang pumutok or nasunog, so bali wala kasi tayong tester, hindi natin ma-check kung ano nga ba ang sira niya. Pero gagamitan natin to ng technique para malaman natin kung gumagana pa siya. So meron akong kwan dito, ito yung pang-test natin. So bali sasaksak natin, tapos i-check natin kung may kuryente dito, kung may lumalabas na kuryente at may pumapasok na kuryente. Dito din sa mga side niya na to. Check natin kung may kuryente, tapos yun. Yan ang basic na pag-check ng mga ganito kasi wala tayong tester, hindi natin malalaman kung kulang kasi tayo sa gamit. So teknikan na lang natin. So ang gagawin natin is tanggalin lang natin to, i-test lang natin to para ma-check natin. So ta-plug muna natin, pero be careful lang sa paggamit ng technique na to. Dapat maingat ka lang, iwasan mong mahawakan yung mga open na kanya kasi sasaksak natin. So subukan natin, saksak natin ngayon, tapos titignan natin kung ano nga ba yung soda. Ikon muna natin tong switch nya, kailangan muna natin i-off to. Pag nakalubog, on yan. Pag nakataas, off yan. Saksak muna natin. So, ang gagawin natin, iti-test natin kung may mga kuryente siya dito. Yun. Kita nyo naman, umilaw siya. So, mas maganda patayin natin yung ilaw. Medyo padilimin natin ng konti para ma-check natin. Ayan. Medyo para mas lalong ma-check natin kung umiilaw siya. So, careful lang tayo sa paghawak ng mga nito, lalo na yung mga board niya kasi once na nawakan mo yan, pwede kang magkuhan. Safe lang mga yan. So, ititest natin itong sa may kuhan niya. Yun. Meron. So, ibig sabihin, may pumapasok na kuryente. Ayun. Meron din. So, sa kabila naman tayo. Ayun, no? Meron din. So may pumapasok na kuryente. Pero dapat, isa lang dapat yung umiilaw dito. So ibig sabihin, okay naman siya. So, itetest natin ngayon. Bali, i-open natin kung under siya. So kailangan, pag hawakan natin to, just in case, baka maya biglang mag-vibrate. So, ito yung switch niya. Ito yung switch niya. So, wala. Yan o. Wala.
hindi mo pwedeng sabihin sira yung switch niya kasi tinest na natin yung mga part dito. So ibig sabihin may pumapasok na kuryente. So ngayon, okay, wala pa rin tayong tester, wala tayong pang check. Malalaman din natin yan. So ang technique niyan, ganito ang magiging technique niyan. Tanggalin muna natin yung plug niya. So bali, ibabypass natin siya. Ibabypass natin para matest natin kung saan banda yung sira niya. Tanggalin natin to. So, tatanggalin natin to. Itong dalawang to, ibabypass natin. Pwede din, i-bypass mo siya dito pero it's up to you. Babypass natin, tatanggalin natin to. Push lang natin yon. Yan. Ipupush mo lang yon, yung maliit na yon para hindi ka mahirapan. Ganon din dito. Ipupush mo lang yun. Yan. So, separate muna natin to. Itabi muna natin yan kasi i-bypass natin. So, ito yung pag-bypass i-equal natin. So, ito yung ground niya. Ito yung light niya. So, ganito lang pag-bypass dyan. No? Ba-bypass natin siya. Kahit simple lang muna para makita natin talaga kung yan. Connect lang natin to. Yan. Ba-bypass natin siya. Yan. Ingat-ingat lang sa pag mga ganitong mga bagay lalo na pag so ba-bypass natin siya. So kailangan din natin ng safety ba? Konting safety lang naman. Kahit yung isa lang naman yung kwan natin. Yan. Pan lang natin to just in case baka maya magdikit sila or ano man. So yan. So naka-bypass na yan. So medyo ilayo-layo natin yung switch niya kasi hawakan natin mamaya yan. Papanda rin natin. Double check muna natin yung switch niya. Baya naka-open tapos sinaksak natin tapos biglang umandar. Vibrate niya yun yan. Yan. Close, open. So yan, sasaksak na natin. Titignan natin kung anong kung niya. Ititest ulit natin kung may kuryente pa rin. Kasi para mas sigurado. Ang check natin to. Yun o. So ibig sabihin nakasaksak na yan. O may kuryente din yung may kwan din yung ground niya. Wala naman. So nakasaksak na yan. Check din natin yung mga dito sa may parts niya. Wala. Yun yung sinasabi ko. Dapat isa lang. Kanina kasi dalawa magkabilaan. Tapos walang ground. Nawala yung ground niya. Tapos wala din. So ibig sabihin naka-close yung switch niya. Yan. Wala din. Yan. Meron konti. Kasi naka-close nga yung kanya. Kanina kasi meron silang dalawa. Magkabilaan kanina tinanggal natin to, mayroon talaga. So ngayon i-test natin. So ang pag-test ng ganito, so hawakan lang natin to baka just in case na mag-vibrate para hindi magano masira. So yun, natin to buti, tapos ito yung switch nya. Test natin ngayon. Ayan, no? Kita nyo yun? Oh. So, okay naman siya pag binaypas natin. Kasi, ano nyo? So, ibig sabihin, wala dito yung sira niya. Wala sa part na to. Sa switch, okay yung switch, yung board niya, okay siya, dito, okay naman. Ibig sabihin nito, yung sira niya is nandito sa mga wire niya. Nandito, dito banda. Pero kanina, may dumadaloy naman ng kuryente. May pumapasok naman na kuryente dito. May pumapasok naman kasi tinis naman natin. Pero dito yung sira niya. So, tagilid muna natin yan. Ito yung titignan natin ngayon. Tanggalin na natin to.
Tanggalin na natin to. Ano lang ang pag-test ng mga kapag wala kang gamit. So, hiwalay na natin to. Dito yung sira niya. So, may nakikita ako dito. Pero kanina, mayroon namang pumapasok. So, bali ito yung i-check natin. Titignan natin, bubuksan natin kasi may screw siya dito. Kailangan natin buksan to. Bubuksan natin to ngayon. So, ito yung parang kwan niya. Ito yung nagjo-join. So, marahil dito, bali parang may mga grease siya. Parang may mga oil siya. Yan o. May mga oil siya. Linisan natin. Parang madulas siya. So, tapos, sisilipin natin ngayon kung pantay yan. Kung pantay siya. Pero ito, mas parang bumagsak. Tapos ito, parang umangat. So, ang gagawin natin, iangat natin to. Ingat natin ng konti para baka hindi lang siya nagkuhan, hindi lang siya dumikit or bumagsak lang siya. Iangat natin ganyan. Yan. Tapos ito, iangat natin itong isa. Yan. Tapos ganito din dito sa kabila, iangat natin ng konti. Yan. Yan. Pero may nabibili naman na ganito kapag naputol siya or talagang malambot na siya. Natin ng konti. Yan. Tapos medyo punasan natin para pupunasan natin lang to kasi parang feeling ko parang may mga dumi-dumi siya. Punasan natin, pero kung may mga liha naman kayo, mga sandpaper, pwede nyo siyang lihain. Pero ito, so far okay pa naman. Tapos paglagay nito, mayroon siyang kwan, dapat may tapat mo yung kwan niya doon. Ganun din dito. Yan. Push mo lang ng konti. Yan. Tapos lagay na natin yung kwan niya. Tapos medyo higpitan natin ng konti. So yan. Okay na siya. Paikutin natin. So i-join na natin ulit. Lalagay natin to, tapos sasaksak ulit natin. Yung basic lang naman yung sira nito. Hindi naman siya kasi wala tayong namoy na kwan eh, kahit na sunog or ano. Ito. Lagay na natin itong kwan niya. So, yan na. So, nalagay na natin. Nalagay ulit natin yung kanya. Kasi ititis ulit natin. So, ayan, sasaksak natin para makita natin kung yun nga ba talaga yung sira niya. Titest natin kung may kuryente na siya. Yun. Meron na. Yun, meron. Meron na. Oh, meron din. Yung ground niya. Oh. So, titest natin kung yun nga ba yung sira niya. Sali, hawakan natin to. Just in case lang. Baka malay mo, yun lang yung... Just in case lang naman, malay mo, yun yung sira niya, di nag-vibrate siya pag pinandar natin. So, ito yung switch niya. Yun! Yun lang pala ang sira niya. Kumbaga lumayo yung kanya, yung parang clip niya, yun pala. So, ganun lang kasimple ang pag-check ng
vacuum kahit wala tayong tester, walang ano, simple lang. So, ayun, maraming salamat. At sana po is nagustuhan nyo yung video na to. 2 thumbs up na.